Sa ating headline, bilang ng mga lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino, daragdagan pa, calamity funds maaaring gamitin. Palawan, hahatiin na sa 3 lalawigan matapos tagdaan ni Pangulong Duterte ang batas. Luzon, grid muling isinailalim sa yellow alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Overseas absentee voting, nagsimula na maliban sa ilang lugar, 20 hanggang 30% turnout inaasahan ng COMELEC. Sa balitang abroad, nasa 20 katao inuulat na namatay sa malakas na pagsabog sa isang tindahan ng prutas sa Quetta City, Pakistan. At tunghayan ang madalas na makitang produkto ng mga biyahero ngayong tag-init sa mga gilid ng kalsada. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Daragdagan pa ang bilang ng mga lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 25 lungsod at munisipalidad at 5 lalawigan na ang nagdeklara ng state of calamity magmula nitong Biyernes. Sa pamamagitan nito ay papayagan sila na gamitin ang kanilang calamity funds. Ang pinakahuling lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity ay ang bayan ng Tiboli sa South Cotabato. Umabot na kasi sa 47 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa nasabing lugar. Isinailalim din sa state of calamity ang Cebu City dahil sa El Nino. Paliwanag ni NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense or OCD Administrator Ricardo Halad. Kung hindi sapat ang calamity funds ng isang LGU ay maaari itong humiling ng ayuda sa national government. Ang OCD anya ang inatasan ng mga siwa sa karagdagang pondo para sa mga ahensya ng gobyerno na nangangailangang umasiste sa mga lokal na pamahalaan. Samantala sa tala ng NDRRMC mula nitong Biyernes, kabuuang 78,691 na ang pamilya na apektado ng tagtuyot. Samantala, isinailalim sa training ang ilang magsasaka dahil sa naranasang tagtuyot. Kabilang dito ang farm tourism at climate change adaptation. Itinuro sa mga magsasaka kung paano makakatipid ng paggamit ng tubig, lalo na't kapag tagtuyot. Si Mian Corvera sa detalye. Maraming magsasaka na ang umaaray dahil sa epekto ng climate change gaya ng tagtuyot. Isa na rito si Marco Carag, magsasaka sa Tuguegarao City, na nagreklamo dahil bumagsak ng halos 50% ang kanilang kita. Bumabaan niya ang produksyon nila ng palay dahil sa kakulangan ng tubig at halos hindi na mapakinabangan ang kanilang lupain dulot na rin ng El Nino. Sobrang hirap ma'am dahil na-drought po doon, natutuyo na po yung mga deep wells. At yung land po namin is hindi po siya irrigated. So we have to use the conventional water pump na gumagamit po kami ng diesel. Dagdag gastos pa po ng po namin. Ito raw ang dahilan kaya lumawak siya sa training program ng gobyerno. Si Carag ay isa lamang sa may 60 farmers at farm owners na nagtapos kanina sa farm tourism at climate change adaptation training ng Senate Committee on Agriculture at ng Agricultural Training Institute. Bahagi ito ng training program para sa produksyon ng mga high-quality inbred seeds at farm mechanization na kasama sa pupondohan ng 10 billion Rice Competitive Enhancement Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law. Agricultural practice na kung paano mag-water impound, paano mag-conserve water, yung tubing na sinasabi, at paano mag-relay cropping. Relay cropping, ibig sabihin po, habang nakatanim ka ng isang crop,
habang tumutubo siya o malapit ng umani, magtatanim ka ulit ng bago na akma dun sa weather or sa susunod na, kunyari pa ulan, tapos pa tagtuyo na siya, yung cropping na naakma para dun sa tagtuyot. Ayon sa ATI, kasama sa kanilang itinuro sa mga magsasaka kung paano magtipid sa paggamit ng tubig lalo na kapag tagtuyot. Kasama na rito ang paggamit ng teknolohiya para makapagtayo ng mga water impounding area. Tinuro sa kanila because we are now experiencing the effects of climate change, yung iba't ibang adaptation and mitigations strategies and approaches to mitigate yung effects ng climate change. So, iba't ibang technology like salt, yung sloping agriculture land technology, yung paggamit ng mga rainwater harvesting facilities, and the use of resistant varieties to flood and drought. So, iba't ibang pamamaraan na pwedeng gamitin ng mga ating magsasaka in cases of too much water and little water like yung nararanasan natin ngayong El Nino. Ayon kay Senador Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, ang mga nakapagtapos maaari magturo sa kanilang mga kapwa magsasaka o mga komunidad sa mga lalawigan. Crucial ayon kay Villar ang ganitong training para maibalik ang sigla sa pagsasaka, lalo't karamihan sa mga farmers sa mga probinsya ay napilitan ng magbenta ng lupa dahil sa mababang ani at kita bukod pa sa epekto ng mga kalamidad gaya ng El Nino. Ito ay tinuturo natin dun sa mga representative ng co-op, sa mga may-ari ng farm school, sa mga LGUs na interesado at sa mga sometimes mga teachers ng grades 11 and 12 as a vocational course sa senior high school. So naandito sila and hopefully kasi hindi naman namin matuturuan lahat. So itong mga trainers ang tinuturuan namin para ngayon, pagbalik nila sa communities nila, sa co-op nila, sa farm school nila, sa bayan nila, or sa school nila, then they can teach this to others para magkaroon ng business orientation yung ating mga farmers. Siyempre, pag may business orientation, mas lumalaki ang kita. At pag lumaki kita nila, yayaman na sila, tapos magiging efficient sila, mapoproduce nila yung produkto na mas marami at mas mura. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25. Pinangangambahang bababa sa critical level ang level ng tubig sa Angat Dam bago matapos ang Abril. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, kapag nangyari ay maaari itong makaapekto sa supply ng tubig sa Metro Manila. Dahil dito, hinihimok ang mga residente ng Metro Manila na magtipid sa paggamit ng tubig. 96% ng tubig sa Metro Manila ay sinusuplayan ng Angat Dam. Paliwanag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David, sa kanilang pagtaya ay maaaring sa ikatlong linggo ng Abril ay bababa sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa iba pa ring top story, muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong Sabado ang yellow alert para sa Luzon Grid na nakakaranas ng rotational brownouts kahapon. Ang yellow alert ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, mababa ang power reserves. Pero hindi naman inaasahan ang power interruptions. Sa ngayon, ang available capacity ng NGCP ay nasa 10,326 megawatts habang ang peak demand ay nasa 9,933 megawatts. Kaya naman ang reserbang kuryente ay nasa 393 megawatts lamang, mas mababa sa required na 647 megawatts contingency sa Luzon. Bagaman ganito ang nangyayari, sinabi ng Department of Energy na walang nangyayaring power crisis. Sinabi ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella, ang ibig sabihin ng krisis ay parang hindi kontrolado ng ahensya ang nangyayari. Sa ngayon, alam ng Department of Energy kung kailan babagsak ang mga planta. Gayon din ang lahat ng demand na mangyayari sa susunod na araw.
Samantala, nais ng Senado na magpasa ng pansamantalang mga panukala upang matugunan ang nararanasang problema sa tubig, kuryente at transportasyon. Ayon kay Senate President Tito Soto, isa itong wake-up call upang maresolba ng mga mambabatas ang mga kasalukuyang problema ng bansa. Isa pa sa nais nilang maipasang batas ay ang Anti-Terrorism Act. Anya, hindi ikokonsidera ng Senado ang iba pang panukala maliban na lamang kung upuan at aprubahan kaagad ng Kamara. Abangan! Mga pasaherong dumagsa sa NAIA umabot sa 70,000. At Palawan, hinati na sa 3 probinsya. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Samantala, patuloy ang monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga bumibiyahe sa lahat ng daungan ngayong papalapit na ang mahabang bakasyon. Sa pinakahuling data ng Department of Transportation o DOTR at PCG, nakapagtala na ng mahigit 80,000 pasahero na palabas ng Maynila. Sa National Capital Region o NCR, aabot sa mahigit 3,000 ang mga pasahero. Mahigit 11,000 naman sa Central Visayas. Western Mindanao ay mahigit 5,000 pasahero. Southern Tagalog, 10,755. Bicol, 6,691. At Misamis Oriental, 1,821. Magpapatuloy naman ang monitoring ng Philippine Coast Guard hanggang sa matapos ang mahabang bakasyon. Sa airports, mahigit 70,000 pasahero na ang dumagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong peak ng summer vacation season. Mas mataas ito ng 14% kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ito ay maaaring dahil sa mas pinahabang oras ng operasyon sa paliparan na 18 oras at nagsimulang ipatupad noong nakaraang taon. Sa susunod na linggo ay inaasahan pa ng mga otoridad ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong daragsa sa paliparan dahil sa mahabang bakasyon. Pinaalalahanan naman ng MIAA ang mga pasahero na sumunod sa mga polisiya ng paliparan at makipagkaisa sa mga otoridad. Papalit muna ang nasa 140 point-to-point bus sa MRT3 ngayong mahabang bakasyon. Ayon sa Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 DOTR MRT3, ide-deploy ang mga P2P bus simula sa Lunes, Abril 15 hanggang sa Miyerkules, Abril 17 at mula Sabado, Abril 20 hanggang sa Linggo, Abril 21. Layunin nitong matulungan ang mga pasahero na maaapektuhan ng taunang maintenance shutdown ng MRT. Ang mga P2P bus ay magsasakay at magbababa sa lahat ng istasyon ng MRT simula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Tiniyak naman ng DOTR na ang pasahe sa mga P2P bus ay kapareho ng ibinabayad sa MRT. Sa ibang balita, hahatiin na sa 3 lalawigan ang Palawan. Ito ay matapos tagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11259 na naghahati sa Palawan sa 3 probinsya. Sa ilalim ng nasabing batas, ito ay magiging Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur na. Ang Palawan del Norte ay bubuuin ng mga munisipalidad ng Coron, Culion, Busuanga, Linakapan, Taytay at El Nido. Habang ang Palawan Oriental naman ay kabibilangan ng mga munisipalidad ng Rojas, Araceli, Dumaran, Cuyo, Agutaya, Magsaysay, Cayancillo at San Vicente.
At ang Palawan del Sur naman ay kabibilangan ng mga munisipalidad ng Aborlan, Nara, Quezon, Rizal, Española, Brooks Point, Bataraza, Balakbak at Kalayaan. Abangan. COMELEC inaasahan ang 20 hanggang 30% ng overseas voters turnout. At Pangulong Rodrigo Duterte hindi nakadalo sa PDP Laban campaign sa Marawi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Nagsimula na ngayong araw ang overseas absentee voting. Ayon sa COMELEC, inaasahan nila ngayon ang nasa 20 hanggang 30% ng overseas voters turnout. Nasa 1.8 milyong botante ang nakarehistro sa OAB para sa midterm elections ngayong taon. Ang kaibahan lamang ay boboto lamang sila ng mga national candidates o 12 senador at isang party list group. Hinimok ng Commission on Elections o COMELEC ang mga OFW na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto sa isang buwang overseas absentee voting. Samantala, nakahanda rin ang Commission on Elections o COMELEC na labanan ang pagkalat ng fake news sa pagsisimula ng overseas absentee voting ngayong araw, April 13. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, noong 2016 elections, nagsimulang kumalat ang fake news na umatake sa integridad ng eleksyon noong unang oras ng overseas absentee voting. Mayroon anya noong isang botante ang nagreklamo patungkol sa umano'y irregularidad sa pagbilang ng mga boto at mayroon ding nagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng tapos na ang botohan at nabilang na ang mga boto. Kaugnay nito, hinimok ni Jimenez ang publiko na ipagbigay alam sa COMELEC ang posibleng fake news para agaran nila itong maberipika. Sa iba pang balita, hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang PDP Laban campaign rally sa Marawi City nitong Biyernes. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ito ay dahil sa masamang lagay ng panahon. Sabi ni PDP Laban Spokesperson Ronwald Monsaya, susubukan nila na magkaroon muli ng bagong schedule sa pagbisita ng Pangulo. Naniniwala naman si Justice Secretary Menardo Guevara na dapat payagan si Senador Laila de Lima na bumoto sa nalalapit na eleksyon kahit pa kasalukuyan itong nakakulong dahil sa nakabinbing kaso na may kaugnayan sa droga. Kamakailan, naghain si de Lima ng mosyon sa Muntinlupa City Regional Trial Court na humihiling ng furlough sa May 13 para makaboto siya sa Parañaque City kung saan siya rehistradong botante. Ayon kay Secretary Guevara, dapat na payagan si de Lima na bumoto dahil ito ay kanyang constitutional right. Kung papayagan niya ang hiling nito na furlough, ay dapat na magbigay ng seguridad kay de Lima. Si de Lima ay kasalukuyang nakakulong sa Custodial Center ng Philippine National Police sa Camp Crame. Sa iba pa ring balita, tinalakay ng mga eksperto ang mga paraan kung paano susulong ang national productivity gamit ang mga mahuhusay na estratehiya. Si Eagle News correspondent Emily Manuel sa detalye. Nagtipon ng mga miyembro ng Asian Productivity Organization o APO kabilang ang ilang opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor sa Forum on Advancing National Productivity na ginanap sa Marriott Hotel noong Abril 12. Sa naturang forum, ibinahagi ng 3 international speakers ang kanilang karanasan sa pagpapatupad ng APO Center of Excellence programs. Kabilang rito ang Direktor ng China Productivity Center, Director General ng Indian National Productivity Council, at puno ng Singapore Productivity Association. Itilalakay nila ang mga inisyatibo sa kanilang mga bansa
gaya ng green productivity sa Taiwan, IT for Industry 4.0 sa India at business excellence sa Singapore. Sa kanyang pangunang talumpati, pinaliwanag ni Dr. Adoracion Navarro, Director ng APO Philippines, ang kahalagahan ng APO sa pagsulong ng productivity sa Asia Pacific. Ayon sa isang study ng Asian Development Bank, makakamit ng 3 bilyong Asyano ang living standards ng Europa sa siglong ito. Pero kailangan tugunan ng mga leader ang issue gaya ng di pagkakapantay-pantay, kompetisyon sa likas na yaman at korupsyon sa gobyerno at pribadong sektor. Ang Pilipinas ay isa sa mga unang miyembro ng APO nung itinatag ito noong 1961. Itinalaga ang Pilipinas bilang APO Center of Excellence on Public Sector Productivity noong 2015. Para sa Eagle News, Emily Manuel, I'm 1 with 25. Abangan! Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Makati. 2 katao arestado, 1 ang nakatakas. At 2 akyat bahay patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Ang police beat sa pagbabalik ng mata ng Aguila Weekend. Arestado ang 2 katao habang nakatakas naman ang isa sa ikinasang drug buy-bust operation sa Makati City. Aabot naman sa higit 1 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana, pati na ng baril ang nasabat ng pulisya sa mga suspect. Si Erlo Bringas sa detalye. Mangyak-yak na mga naarestong suspect na ito matapos na maaresto at mahulihan ang mga shabu at baril sa ikinasang drug buy-bust operation ng Makati Police Special Drug Enforcement Unit sa Barangay Bangkal, Makati City. Kinilala mga suspect na sina Melvin Bulado, John Armad Remidad, nakatakas naman ang isa pang suspect na si Edgardo Sanchez. Nakastigo naman ni Makati City Police Chief Roger Simon ang mga suspect. Nagbakasyon ka na at bumalik ka pa rin talaga dito? Ha? Balak mo na talagang magbago. Kailan? Bukas. Kailan ka magbabago nga? Bukas? Umami naman ang mga suspect na sa kanila mga nasabat na shabu at mga kontrabando. Na-recover sa mga suspect ang 3 malaking plastic ng shabu, 116 pieces na maliliit na sachet ng mga shabu, 1 plastic ng marijuana na nagkakahalaga ng kabuang 1.5 million pesos, 1 kalibre 40 na baril, mga bala at drug paraphernalias. Mahaharap naman sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunitions ang mga suspect. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am 1 with 25. Samantala, patay matapos makipagbarilan ang 2 akyat bahay sa mga pulis sa isang subdivision sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon, kaninang madaling araw. Ang mga suspect posibleng sangkot naman sa iba pang mga insidente ng nakawan sa lugar. Nagbabalik si Erlo Bringas. Nauwi sa putukan at habulan ang ginawang pagtugis ng mga tauhan ng QCPD Station 4 sa 2 umano'y akyat bahay sa Jonaville Subdivision, Barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City kaninang madaling araw. Nagkasaka agad ng follow-up operation ng pulisya laban sa mga suspect matapos na mai-report ng concerned citizen na may umaaligid na daw ang lalaki sa lugar na animoy mga magnanakaw. Nang makita ang 2 suspect na nagfit sa description ng concerned citizen, dito agad nagpaputok ang mga suspect sa responding pulisya sa lugar. Kaya ang resulta, nauwi ito sa engkwentro.
According nga po sa ating na-interview din ng mga barangay dito, may mga report na po ng nakawan dito sa area ng Jonaville at saka kalapit pa ng mga subdivision. At ito po ay nire-report nila sa barangay at salamat naman ngayon at nire-report naman sa police station at na-action na natin. Hindi tukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Na-recover sa mga suspect ang 2 kalibre 38 baril, 2 backpack na may lamang assorted t-shirts, mga aparato sa pagnanakaw sa bahay tulad ng bolt cutter at steel saw. Ayun po talaga yung paalala natin sa publiko na ang paalala lang na sana mag-iwan pa rin sila na magbabantay o kaya ihabilin sa barangay o sa kapitbahay, huwag mag-post sa social media kung saan yung present location nila para hindi ma-monitor din ang mga masasamang loob. Para sa Eagle News, Earl Ringas, I am 1 with 25. Ipinresinta ni Regional Director Police Brigadier Joel Napoleon Coronel ang nakumpiskang mga armas kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa Pampanga. Sa report ni Eagle News Correspondent Jimbo Tejano, alinsunod ito sa ikinasang COMELEC gun ban na nagsimula noong January 13 taong kasalukuyan. Ayon sa tala, nasa 34 na suspect ang naaresto, habang nasa 24 naman ang namatay sa kasagsagan ng operasyon. Samantala, pinarangalan naman ni Chief PNP General Oscar Albayalde ang Pampanga Police dahil sa matagumpay na kampanya nito kontra krimen. Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko na ipinapatupad ang closed fishing season para sa mga isdang tawilis. Ayon sa DNR Calabarzon, ipinatitigil ang paghuli sa isdang tawilis mula noong Pebrero. Una rito ay isinailalim ng International Union for Conservation of Nature ang isdang tawilis bilang isang endangered species. Endemic ang tawilis sa Taal Lake sa Batangas. Iniurong na ng tinaguriang Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang inihaing reklamo laban sa dati nitong business partner na si Nico Falsis sa Mandaluyong. Batay sa dokumentong inilabas ng Mandaluyong RTC, inurong ni Aquino ang kanyang reklamo laban kay Falsis noong Marso 23. Wala namang nakasaad kung bakit inurong ni Aquino ang reklamo. May 3 pang kaso na inihain si Aquino laban kay Falsis sa Maynila, San Juan at Quezon City. Sa bahagi naman ni Falsis ay naghain siya ng grave threat complaint laban kay Aquino sa Quezon City Prosecutor's Office. Nasa social media break si Chris dahil sa depresyon at komplikadong medical diagnosis. Abangan! CHED ipapatupad na ang August school opening sa lahat ng state universities and colleges sa buong bansa. At implementing rules and regulation ng National Integrated Cancer Control Act, inaasahang malalagdaan na ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend.
Inanunsyo ng Commission on Higher Education na tuwing buwan na ng Agosto ang simula ng pasukan kada taon. Ayon sa CHED, synchronized na o magkakasabay na ang pagsisimula ng klase sa lahat ng state universities and colleges sa buong bansa. Bata ito sa Republic Act 7722 o ang Higher Education Act of 1994 at CHED Resolution Number 142 Series of 2019. Paliwanag ni CHED Officer in Charge Prospero de Vera III, inilabas nila ang desisyon sa August class opening para na rin sa mas madaling pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act sa ilalim ng cash-based budgeting system. Inaasahang malalagdaan na ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng National Integrated Cancer Control Act o mas kilala bilang Cancer Law bago matapos ang buwan ng Mayo. Ayon kay Dr. Clarito Cairo, Manager ng Cancer Program ng Department of Health, sa pamamagitan nito masisimulan na ng binuong National Integrated Cancer Control Council ang pagpapatupad ng batas. Partikular na rito ang pagbibigay ng libreng gamot at pagpapababa ng gastos sa gamutan ng mga cancer patient. Sasakupin na rin ng PhilHealth ang ilang operasyon at chemotherapy ng mga pasyente. Sa ngayon, prioridad ng nasabing batas ang mga mamamayan na nasa lower class pero nakaprograma na bigyan din ng tulong ang mga pasyente na nasa middle class. Ibabahagi ng National Commission for Culture and Arts o NCEA ang Dance Exchange, the Philippine International Dance Workshop and Festival. Partikular na rito ang ating mga katutubong sayaw. Si Vin Pascua sa detalye. Cultural connectivity through dance. Ito ang nais ibahagi ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa paglulunsad ng Dance Exchange, the Philippine International Dance Workshop and Festival. Ngayong taon, isasagawa nila ito sa Rojas City, Capiz mula Abril 26 hanggang Abril 30, 2019. Ayon sa head ng National Commission on Dance na si Dr. Shirley Halili Cruz, ang pagkakadaon ng ganitong aktibidad ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa traditional dances. Now this project, the Dance Exchange, was inspired by many years of my participation in the different arts and dance conferences and festivals all over the world. Every year, my school receives invitation and we generously and represent the Philippines, and all the different countries and directors are very, very happy with our participation. Because of this, it is my dream to let the Philippines be also a destination for dance. Ang Dance Exchange ay paraan ng NCCA upang ipagdiwang ng bansa ang International Dance Day tuwing Abril 29. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 154 na nagdedeklara ng huling linggo ng Abril bilang National Dance Week. Paliwanag ni Telano, mula nang ilunsad ng NCCA ang ganitong proyekto at hikayatin ang iba pang mga bansa na lumahok at makibahagi sa aktibidad, ay lagi silang nakakakuha ng magandang feedback ukol rito. What I did was I called all my friend directors from all over the world, and all of them were very enthusiastic in coming here and showcase their dance. And then it was so touching that the Filipinos were also very, very happy interacting with the different directors, teachers, and dancers. And from then on, every year, we have this International Dance Exchange. Pagtitiyak ni Telano na ginagawa ng NCCA ang kanilang bahagi upang ipakilala sa ibang bansa ang mga katutubo nating sayaw.
The experience was very good for everybody. It was very educational, friendly, and very healthy. We try our best to showcase our culture, the different directors, the different dancers, and now they respect the Philippines. They said that the Filipinos are natural dancers. Now the Philippines is in the dance map because of this dance exchange. Samantala, kasabay ng media launch ng NCCA, napili naman bilang Ambassador of Dance ang aktres at dancer na si Maha Salvador. Ayon sa aktres, malaking karangalan para sa kanya na mapili ng NCCA bilang Ambassador of Dance. Ang gagawin ko ay gagamitin ko po yung boses ko para mas makilala pa ang sining, kultura at iba't ibang klase ng sayaw ng mga Pilipino. Para sa Eagle News, Ven Pascua, I am one with 25. Abangan! Nasa 20 katao inuulat na namatay sa malakas na pagsabog sa isang tindahan ng prutas sa Quetta City, Pakistan. At tunghayan ang madalas na makitang produkto ng mga biyahero ngayong tag-init sa mga gilid ng kalsada. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Asahan na ng mga motorista na tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, ang presyo ng diesel ay maaaring tumaas ng 60 centavos kada litro, habang 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Asahan na ang mas mainit na umaga at posibilidad na pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi sa maraming bahagi ng bansa sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, ito ay dulot ng frontal system na isang boundary sa pagitan ng malamig at maalinsangang hangin na nararanasan sa Northern Luzon. Samantala, easterlies naman ang nararanasan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas, maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Ang natitirang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan o thunderstorms. Nagsanib puwersa ang South Korean boy group na BTS at Ed Sheeran para sa awitin na may titulong Make It Right. Yan at iba pang entertainment news ihahatid ni Phoebe Publico. Kinumpirma ng sikat na South Korean boy group na BTS ang collaboration nila sa English singer-songwriter na si Ed Sheeran. Isa umano ito sa kanilang bagong kanta na pinamagatang Make It Right ay collaboration kasama si Sheeran. Kung magugunita, noong 2018, sinabi ni Sheeran sa isang interview na sumusulat siya ng kanta para sa nasabing grupo. Inanunsyo rin ng BTS ang mga detalye para sa kanilang bagong album na Map of the Soul Persona, kung saan inilarawan nila na ito ay hango sa pinagdaanan ng grupo, pati na rin sa mas malalim nilang pag-intindi sa pag-ibig at mundo na kanilang ginagalawan. Inilabas naman ang album ng BTS at music video ng kanilang title track na Boy With Love kasama ang American singer-songwriter na si Halsey kahapon April 12, araw ng Biyernes. Ito ang magsisilbing comeback ng BTS matapos ilabas ang Love Yourself Answer at ang title track nito na Idol noong August 2018.
Inaabangan na rin ang debut appearance ng grupo sa sikat na American television show na Saturday Night ngayong Sabado, April 13. Ang BTS o Bangtan Sonyeondan ay binubuo nila RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Samantala, kinilala naman bilang kauna-unahang dance ambassador ng National Commission for Culture and Arts o NCCA ang aktres na si Maha Salvador. Si Maha na ang magiging mukha ng workshop festival ng NCCA na may titulong Dance Exchange, the Philippine International Dance Workshop and Festival at gaganapin sa April 26 hanggang 30 sa Rojas City. Ayon kay Marichu Taliano, ang Deputy Executive Director ng NCCA, magiging katuwang nila si Maha sa promosyon ng kahalagahan ng sayaw at ang paglalahad ng kultura ng bansa sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nagpasalamat naman si Maha sa pagpili sa kanya ng NCCA at ipinangako niya na gagamitin niya ang kanyang boses upang mas makilala pa ang sining, kultura at iba't ibang klase ng sayaw ng mga Filipino. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico and I'm 1 with 25. Sa iba pa ring balita, ilang araw bago ang long holiday break, marami sa ating mga kababayan ay umuwi na patungo sa kani-kanilang probinsya. Dahil dito dumadagsana ang marami sa ating mga kababayan sa mga bus stations, partikular na ang Araneta Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Alamin natin ang live na sitwasyon sa Araneta Bus Terminal mula kay Erlo Bringas. Erlo? Gerald, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa yung biyahe ng mga bus terminals dito sa Araneta Bus Stations. Itong iba't ibang mga bus company. Sa ngayon ay maluwag-luwag pa naman itong Araneta Central Bus Terminal dito sa Cubao, Quezon City. At may ilang mga pasahero pa rin nagdadatingan papunta na nga sa kanilang mga probinsya. Kahit na Miyerkules pa o Webes yung totaling holiday. Sa ngayon ay maluwag at ilang mga buses pa naman yung biyahe dito sa Araneta Central Bus Terminal, pero inaasahan na dadagsa pa ito simula bukas ng gabi hanggang sa mga susunod ng araw hanggang araw ng Miyerkules patungo sa kanilang mga probinsya dahil nga Lunes, Martes, Miyerkules ay meron pang pasok at Webes ay holiday na, kaya yung mga kababayan natin ay inaasahang dadagsa sa mga nasabing araw patungo pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong long holiday break. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng PNP dito sa buong paligid ng Araneta Bus Terminal para nga dito sa seguridad ng ating mga kababayan at sinisiguro nila na walang makakalusot na mga kontrabando o anumang maaaring maging sanhi pa ng pagkaantala ng biyahe ng ating mga kababayang pasahero. Yung mga latest na rin sa Araneta Bus Terminal sa Quezon City para sa Eagle News, Erlo Bringas, I'm 1 with 25. Maraming salamat, Erlo Bringas. Nag-uulat live dyan sa Araneta Bus Terminal para sa lagay ng ating mga pasahero na umuwi ng probinsya. Tinatayang nasa 20 katao ang iniulat na namatay at halos 50 naman ang nasugatan sa nangyaring malakas na pagsabog sa isang tindahan ng prutas sa Quetta City, Pakistan. Sinasabing target ng suicide blast ang Shia Hazara ethnic minority. Pasintabi po sa mga kumakain. Nagkalat ang mga katawan ng mga namatay sa pamilihan at humingi naman ng tulong ang mga sugatan matapos ang insidente. Isa namang paksyon ng Pakistani Taliban ang umangkin sa nangyaring pag-atake. Anila may ugnayan sila sa Lashkar-e-Jhangvi o LEJ na nasa likod umano ng madugong pag-atake sa Shiite Muslim sa Pakistan. Wala namang ibinigay na kumpirmasyon mula sa LEJ. Samantala, niyanig ng magnitude 6.8 dalindol ang Indonesia. Ayon sa US Geological Survey, may lalim ang lindol na 17 kilometro o 10 miles sa east coast ng Sulawesi Island, kung saan naganap rin ang 7.5 magnitude na lindol sa sa city of Palu na kumitil sa mahigit 4,000 katao noong makalipas na taon. Kaugnay nito, kaagad nagpalabas ng tsunami warning ang mga otoridad at inalis na rin
ang matapos humampas ang alon na aabot lamang ng 20 inches. Light to moderate aftershocks naman ang nararanasan kasunod ng lindol. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng mga otoridad ang ulat na mayroon ng isang namatay. Airnya gimana, Bu? Iba't ibang produkto ngayong tag-init ang karaniwang makikita sa gilid ng kalsada sa mga probinsya sa panahon ng tag-init. Gaya sa Rizal, maraming ibinibentang pakwan at melon. Si Eagle News correspondent Tantan Alcantara sa detalye. Sa aking paglalakbay patungo sa bayan ng Tanay sa lalawigan ng Rizal, matinding init ang aking sinagupa. Subalit sa kabila nito ay isang sariwang hangin ang aking nasimuyan. Napansin ko magpahanggang ngayon, simula ng aking kabataan, ay nakikita ko na ang karaniwang nasa gilid ng kalsada. Ito ay ang mga kadalasan nakikita ko sa panahon ng tag-init. Isang palayan na berde ang kulay na nakapagbibigay sigla sa mga mata. Mga palay na ikinakalat sa gilid ng kalsada upang ibilad sa sikat ng araw upang ito ay matuyo. Magsasaka na sinasalansan ang kanyang inaning palay na nakabilad. Higit sa lahat ang mga prutas na siyang pamatid-uhaw sa tindi ng init na dala ng sikat ng araw. Ito ay ang pakwan na may iba't ibang laki. Melon na kung saan ay ginagawang sa malamig. Mani at mais na kung saan ay hitik at patok sa tag-init. Ngunit isang prutas ang nakatawag pansin sa aking paningin. Ito ay hawig sa lemon na kasing laki ng melon. Bago sa paningin, bago sa pandinig. Ang pangalan nito ay honey cured. Nang ating alamin sa tindera ay halos kaparehas lang ng pakwan ang bilang ng araw bago ito anihin. Pero meron din naman pagkakaiba sa pag-aalaga nito. Anuman ang mga uri nito, anuman ang makikita dito. Ang tanging alam ko lang, masarap ang minsang mamasyal sa probinsya kung saan mababalik tanaw ang iyong kabataan. Mula sa lalawigan ng Rizal, para sa Eagle News, Tantan Alcantara, I'm one with 25. Nakakatakam, ano? Ako bumibili ako ng watermelon. Lalo na ngayon tag-init. Sa mga biyahe, masarap bumili, mura pa pati. Tama. At yan ang kabuuan ng Mata ng Agila Weekend. Ang matalas sa pagtingin ng Mata ng Agila sa mga balita. Ang mapagmatsyag at mapanuring mata ng Agila. Ako si Gerald Ranjes. At ako naman si Judith Gamera. Magandang gabi and we are one with 25.